I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nako po! Mayroon tayong good news guys! Agay! Diba si Pangulong Marcos kahapon nasa NAIA, naglilibot ito i-upload ko kasi hindi pa natin na i-upload yung nagsalita siya, no? At yung in-interview sa ng media. Guys, ang pinakamaganda dito sa OFW, ay sus kompleto Ricardo talaga. Ay, ewan ko na lang kay Pangulong Marcos Jr. Siyempre, kudos naman kaya Chairman Ramon Ang. Bakit kanyo guys ang good news? Nako, 'di ba? Hindi na mahihirapan ang mga OFW kasi mayroon na silang sariling immigration guys, no? Hindi na sila makipag siksikan doon sa mga travelers, sa mga banyaga. Sila mayroon na silang immigration. Ba, maganda ito. Hindi lang yan, makakababayan, Soon, sabi ng Pangulo, mukha na ang gagamitin, guys. Para tuloy-tuloy ang pagpasok. Hindi na kailangan ng passport o anuman. Mukha na lang. I-scan mo yung mukha mo. Go! Pasok! Ang ganda, di ba? Kung sa MRT nga, di ba? Soon, implement na yun ang yung tawag dito, yung card, i-punch mo lang yung card mo, yung cellphone mo, o GCash, debit card. O, di ba guys, MRT na yan, diretso na ang pera. O, ngayon, sa NAIA Terminal na naman, yan po ang magagawa ng bagong teknolohiya. Digital na lahat Kaya nga, wow na wow. So yun guys, para kumpleto detalyado, panoorin nyo itong sinabi ng Pangulong Marcos Jr. at yung mga pasasalamat ng OFW, no? Mayroong isang OFW na nagpasalamat kay Pangulong Marcos Jr. sa pagbibigay niya ng amnesty sa kanya. Wow na wow. Hindi ko alam guys kung ano ibig niya sabihin, baka nakulong or whatsoever. Hindi ko alam Correct me if I'm wrong. Para kumpleto detalyado, eto na. Everyone, hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, good morning. Mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. So guys, i-upload po natin itong announcement ni Pangulong Marcos Jr. No? Hindi po natin na-upload para ma-inform po ang sambayan ng Pilipino dito sa patuloy na pagbabago dito sa NAIA. So para kompleto detalyado, panoorin nyo po. At syempre yung mga pasasalamat po ng mga OFW sa Marcos administration, siyempre sa ating Pangulo dahil maganda po ang nagiging yung mga resulta na yung pagtulong ni Pangulong Marcos Jr. sa mga OFW sa pamamagitan ng kanilang mga pahingaan O ito, panoorin nyo ito. Okay? Good afternoon, everyone. As you know, we just made an inspection. The reason why is meron kaming ina-assess na bago pang project para sa ating airport dito sa Maynila para pabilisin ang pagdaloy ng ating mga travelers both in and out, lalong-lalo na ang mga OFW. Nung pinag-aaralan namin at pinag-uusapan namin, the best way is to go and look for myself. Kaya nandito tayo at tinignan ko at masasabi ko naman na marami na rin talaga tayong nakitang pagbabago. Especially, again, I'm always concerned dahil sa totoo naman, ang mga tigalabas, mga dayuhan na pumupunta rito, kung sila ba business traveler, sila turista, mabilis ang kanilang pagdaan sa airport at nakakalabas. Yung OFW ang inaalala namin. At kitang-kita natin na marami na ang mga pagbabago and the facilities for the OFW ay gumanda na. Ito na rin si Sec Boying because we looked at the immigration systems para malaman kung ano pa yung pwede natin pagandahin. So, I have also been hearing feedback, especially after Christmas, that may improvement talaga na nakita dito sa airport, and I wanted to see it for myself.
So not only was I able to see it for myself, but I also heard from the chairman of NNIC that we of all of the new continuing plans that he has to expand the airport so that we are able to handle and process more passengers and more travelers, more tourists, etc. And to make the experience as pleasant as possible. Alam naman natin, ang tourism industry ang isa sa ating dinedevelop, dapat ang experience ng mga bibisita sa atin, hindi naman napakahirap. Hindi sila nagdudusa na kung nag-aantay ng matagal, wala silang makain, wala silang maistambayan. Naayos na nila ngayon yan. So, I'm very happy to see that there's progress. Hindi pa tapos ito. Maraming pang gagawin. Ang ating concessionaire dito sa airport, and I'm looking forward to seeing those. Mabilis naman gumalaw ang chairman at saka ang ating secretary Vince. So I'm very optimistic that we will see results for that of those plans soon. All right? Sige. Yes. Mr. President, Maris Omali po of GMA Integrated Yes. News. Una po sa lahat, Mr. President, how does the development of these facilities, especially the dedicated OFW facilities here at the NAIA Terminal 3, align with your administration's broader commitment to supporting overseas Filipino workers, especially in terms of the queues? And isunod ko na rin po agad, Mr. President, what specific feedback have you received from the OFWs upon seeing all these? You were able to talk to them a while ago. Yes. Well, of course, what they have facilities now that they didn't have before. But even more importantly, I think, than the facilities, we're trying to make life easier for them. Na mabilis nga, hindi sila hinahanapan ng kung ano-anong ID. Yung OWA is already, DMW is already providing an ID so that it's very easy for them to identify themselves. So isa lang ang dala nila, makapasok sila sa lounge, maka-avail sila ng services, at mabilis ang pagdaan sa kanila. Hindi na hinahanapan ng kung anong certificate, yung QR code, yung ID, etc. etc. Yung mukha na lang nila, soon, malapit na. Mukha na lang nila, ayun na, ID. Hindi na kailangan bumunot ng passport. Hindi na kailangan. Soon, magkakaroon na tayo niyan. Wow, ayan na guys. Okay. Ganda yan. Hello, I'm Casey from Raptor. Just wanted to ask Mr. President, how much, or can you give a ballpark figure nung how much yung terminal enhancement fees ng foreign airlines? Terminal enhancement fees of airlines. Yung The terminal fee. yeah. Oh, well, they are... ikaw sumagot. Ano? Yung pong terminal fee ng international passenger, starting next year, it will be 950 pesos. Yung domestic naman, 450 pesos. At magugulat po kayo, sa probinsya nga, international passenger will have to pay 800 pesos. Dito, 950 lang. Oh, At diba? grabe ang service dito. Napakalaki pa ng facilities. Salamat po. Nakita niyo ba yung mga tulugan? Pahingaan ng OFW lounge? Tsaka libre ang pagkain. Tsaka ang OFW meron sariling immigration, sariling line. Kaya Wow. hindi na sila naantala. Mabilis ang kilos. Oh, see guys. Yes, so that is... what? We have one more. Yeah. Sir, good morning, Katrina. Good afternoon, Katrina afternoon. Domingo from ABS-CBN News. Sir, you mentioned about a facial recognition feature that will be rolled out soon. Can you give us more details about this program? Kailan po ang target? Magkano po ang gagastusin ng gobyerno? Will it be rolled out to OFW first or to the general public as a whole? Well, no, that is the whole idea of the PPP. And this is the biggest PPP that the country has ever done. And by the way, it was the fastest that we were able to do because it was I pushed it very, very hard. At mabuti naman that meron tayong mga partners kagaya ni Chairman Ramon Ang na handang tumulong. You know, if you look at the financials of this project, hindi kikita ang NNIC for a long time. Pero alam ko that's why we
have entered into a PPP precisely on the principle and on the idea that because the government does not have the funding or does not have complete funding, we go into partnership with private enterprise, and the private sector takes the financial risk. We take the government takes the political risk, if you can call it that. Basically to provide the land, to provide all the permits, to provide all the licenses, etc. And whatever incentives can be negotiated between the private partner and the government. So these are ongoing we will see even more construction by the end of the year. Already yung mga dinadaanan ng you can see inumpisahan na yung pagdaan ng ng mga sasakyan, yung mga yung mga hindi taxi but yung hired cars hindi nasa ilalim na, kaya maganda na yung sistema. And I've been through this airport I don't know how many times, and it's the nicest that I've seen the airport in 20, 30 years. So we'll keep going on that in that path. Yay! Good afternoon po, Mr. President. Follow-up lang po dun sa facial recognition, Eden Santos from Net25. Makakatulong po ba ito ng malaki para maiwasan na po yung problema ng ating mga OFW dun sa mga passport po nila? Yes, that's what I was saying. Meron tayo. Kaya naman napunta ako rito dahil simulan yung usapan tungkol nga dyan kung paano padaliin para sa ating mga OFW. Kasi as kagaya ng nasabi ko, as of now, nung Pasko nga, naramdaman na, no, lalo na yung mga umuuwing Pilipino, lalong-lalo na yung mga bisita natin. Pero yung OFW, nahirapan pa rin. Kaya yun ang pinag-uusapan namin. So, kaya kami napunta dito. But that's as I said, we are trying to make their life as easy as possible. Dahil, alam nyo, they've been working for a long time, years. Ngayon lang sila uuwi, ilang araw lang silang nandito. Kaya dapat pagandahin naman natin yung bakasyon nila. At and that is what we are doing. And we are trying to canvas the best technology that we can find. Wow. Para to make yun na nga, para maging madali ang pagpasok-labas ng ating mga OFW at lahat ng ating mga bisita at ang mga domestic passengers pati. Alright? Yeah. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo. Thank you. Oh guys, narinig nyo yun? Another good news. Narinig nyo yung sinabi ng Pangulo? Sinasabi ko sa inyo Pangulo, tahimik lang, pero gumagalaw siya. Ha? Bakit? Anong sabi niya? Soon. Hindi na mahihirapan ang mga travelers. Dadaan ng immigration. Anong gagamitin? Mukha na lang. Agay! Agay! Dito sa MRT, ang gagamitin? Pwedeng cellphone, pwedeng card, credit card, GCash. Sa naiya, mukha na lang. Agay! Abangan po natin yan, mga kababayan, okay? So, dahil dyan, thank you, Mr. President. Talagang galing ng idea mo, Siyempre, kaya Chairman Ang at saka yung mga gabinitis niya, nandyan sa hatabi niya, mga kababayan, ay nako, digitalization na. Nabulol tuloy ako. Ay, ang galing talaga ng teknolohiya ngayon. Yan, mga kababayan, hindi lang yan. Panoorin niyo po itong mga OFW na nagsasalita. Siyempre, guys, eto na. Malaki na pong itulong sa mga OFW, lalo na sa mga tulad namin na mga malalayo dito sa Maynila. Malaki naman na itutulong. Pangalawa ko na to, nung dumating ako at pabalik, marami na ako nakikita sa mga news na may lounge na daw dito. Yung mga ibang nakauwi na. So, nung pagdating ko, hinahanap ko na saan daw yung Terminal 3 na lounge. Sabi naman dito daw sa taas. Hindi naman. Pero buti naman at naisipan din nila. At least, no? Malaki ang mga naitutulong sa improvement, diba? Na hindi naging crowded. Maraming improvement. Sa akin, parang sa amin, naramdaman naman namin. Para sa akin, naramdaman ko naman. Kasi marami namang pagbalik-balik na ako, so naramdaman ko rin naman.
Inshallah, tuloy-tuloy. Sana gagawa pa din ng mga magaganda. Kasi for all naman eh. Oh, salamat din sa lahat-lahat ng nasa government, nasa taas-taas. Masaya at saka ibang na-experience namin na free yung food, yung pag-entertain dito okay naman. Dati ako sa Kuwait 3 years, sa Dubai at saka Abu Dhabi ho ako 12 years na po lahat. I'm very proud sa sa Pangulong Ferdinand Marcos po kasi last October po akong umuwi dito. Naka-receive po ako ng sa kanya, yung amnesty. Salamat po, President, sa tulong mo sa mga OFW. Ako po si Jerry Cornelio. Nagtatrabaho sa Kuwait bilang isang pintor sa mga sasakyan. Maayos po ang serbisyo. Masarap yung mga pagkain. Siyempre, nakilang beses na akong kumain, 2 beses lang kumain. Ganun po, okay ang serbisyo niya. Ganun din, sa Terminal 1 dati, ganun din last year kasi nag-umuwi daw last year eh. Ayos po ang niya. Dati, walang ganito eh. Siyempre. Nung magkaroon ng ganito, masasaya yung mga OFW, siyempre lalo na yung mga mapapang oras sa kanilang flight, meron silang matutuloyan ba? Okay po yung serbisyo. Mga tao, mga mababait, yung pag-serve nila tulad kanina, in-assist kami nung pag-ano ng e-card, yung OFW card, yung OWA card. Siya na mismo nag-scan ng ayos. Maraming salamat to sa paggawa nyo ng ganitong OFW lunch. Sa ngayon, napapakinabangan ng karamihan na OFW. At sana, tumagal pa to, maging maayos lalo. Ang pinakadirektiba ni Pangulo para sa mga OFWs, lalo na dito sa airports, ay lalo pang bigyan ng ginhawa ang mga OFWs, lalo na sa pagpoproseso ng kanilang mga dokumento at yung mismong paglagi nila dito. Kaya nga naitayo itong OFW Lounge sa panahon ng ating Pangulo. Kung maalala natin, inanunsyo niya to, binanggit niya ito sa kanyang SONA last year. Pero bago pa nung SONA, kasi Hulyo yung SONA, binunsad dito nung bandang Mayo, nag-soft launch. At kung maalala natin nung panahon na yon, nagkaroon ng airport brownout kung saan maraming na-stranded na OFWs. Doon, sa panahon na yon, pinag-utos na ni Pangulo na kahit na soft launch pa lang ay buksan na ng ganap. Kaya tama-tama talaga itong pinagawa ng ating Pangulo in time for an urgency such as yung nangyari last year na airport brownout, nagkaroon ng lunas. Merong mga pinaglagian yung mga OFWs natin, lalo na yung mga na-cancel ang flights. Maraming mga nakahiga sa sahig, na-cancel ang flights, nag-aantay ng action sa airline. So, nadala sila dito nung panahon na yon. Yun ang simula nun. But most of all, ang treatment, sabi ng ating Pangulo, itong OFW Lounge, ay parangal, tribute sa mga OFWs. Hindi ito kautangan ng OFWs, kundi parangal at sukli or pagbabalik ng lahat ng paghihirap ng ating mga OFWs para sa kanilang pamilya at sambayanan. May mga sa OFW Lounge, bukod sa OFW Lounge, may mga proseso na sinasagawa. One of them actually is dito lang sa labas ng lounge. Paglabas ng lounge, andyan kaagad yung OTS. So nagpapasalamat tayo sa DOTR, kina Sec Vince, at yung Immigration, kina Sec Boying, at si Commissioner Joel, kung saan nandito kaagad yung airport screening saka immigration, tuloy-tuloy na sa gates paglabas dito sa lounge. Dati kasi medyo may kalayuan pa yung lakad. Sa DMW, yung kanilang pagpoproseso, digitalization ng kanilang OFW documentation. Kaya yung pagpapabilis pa ng proseso na pinag-utos ng ating Pangulo, kaya hindi na kailangang pumila face-to-face yung mga OFWs. Dito, dire-diretso na sila. Tangan na nila yung DMW documentation nila, which is called the OAC. Of course, itong lounge mismo, hindi ito may tatayo kung hindi dahil kay Sir Ramon in terms of yung logistical at yung construction phases, no? Talagang the directive was further realized, no? Dahil kay Sir Ramon Ang sa DMW, of course, ang OWA, ang ating agency that is in charge in terms of yung operation ng lounge. So nagpapasalamat din tayo
sa NNIC at yung kanilang partnership sa DMW OWA. Our commitment is to realize the directive, the mandate from no less than the President, to make it easier, more comfortable so for our OFWs as by way of tribute and in exchange for all their sacrifices and hard work, and at least to keep them, to make them ready, to better prepare them for the work abroad, and for those who are returning, by way of receiving them and bringing them as fast as we can to their families. Yun mga kababayan, ang ganda, 'di ba? O ano? Yan bang walang nagawa? Ang pinaka-the best dito, guys. Hindi na po sila pumila, nakipagsalamuhan sa mga banyaga. Yung mga travelers, mayroon na silang sariling immigration. Wow! Katulad po ng sinasabi ko, soon guys, abangan po natin yan. Hindi na po kailangan ng passport or ano pa, yung mukha na. Ang bilis ng proseso, digital na, ika nga. Sabi ko nga, digital na. Wow! Kakaiba talagang nagagawa ng teknolohiya, no? So, dahil dyan mga kababayan, salamat sa inyong watching. Shout out sa mga OFW all over the globe. Ayan. Pag umuwi kayo, diretso kayo sa lunch nyo, libre ng pagkain ninyo. Para po yan sa lahat. DDS, Dilaw, Pink, no problemo. Lahat po yan para sa inyo. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye, and baboos. God bless, Philippines.